AFP gigil na sa China. Pati pag-aaral ng mga opisyal ay pipigilan na, mga kakotsero. Buti naman, buti naman. It should not have happened in the first place. But mga kakotsero, sige, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magbibigay pugay sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave, no? Wala pong remittance fees yan, mga kotsero. At ito pa, mga kotsero, pag dinownload nyo po ang Sendwave at gumawa po kayo ng bank account at nilagay nyo dito sa Sendwave, ay pwede na kayo agad magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett ay may karagdagan pang $20 kayo na makukuha galing yan kay Sendwave. O, di ba? Free gift na yan! O, yun. So mga kotsero, huwag nyo kalimutan gamitin si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, so dito na po tayo ngayon sa ating topic. Ang AFP, mga kotsero, recently, tawag dito, medyo napagalitan. Okay. Inumpisahan po yan ni Francis Tolentino. Inumpisahan po yan ni Francis Tolentino. Noong August 11, ano po yung sinabi niya? Sabi po niya, si Francis Tolentino kasi, nagsabi nitong nakaraan to pala. Itong nakaraan. Ayan. Senator flags AFP training in China. Uy, may ganun palang ganap. Hindi natin alam, di ba? Nagulat tayong lahat. Kaya pala ganun. Ang sabi, a senator on Tuesday raised concern on a program that sends Armed Forces of the Philippines officers to China for training despite Beijing and Manila's territorial dispute over the West Philippine Sea. Yan. Sino po yung nag-out nito? Sinabi po ito ni Senator Francis Tolentino. Sabi niya, hindi po actually kadete, kundi mga opisyal na nag-schooling sa China, sa military school. Magsasubmit daw po ng report sa akin. Yan ang sinabi ni Francis Tolentino sa isang radio show sa teleradyo, teleradyo serbisyo. Tapos, sabi pa niya, tinanong siya kung dapat bang suspindihin yung programa. Ang sinabi ni Francis Tolentino, hindi ko pa masasagot yan. Hinihintay ko pa yung report. Siguro may matagal ng kasunduan sila. Pero dahil nga ngayon sa mga tensyon sa West Philippine Sea, palagay ko hindi maganda na magpadala doon. Ayan. Si Francis Tolentino po ang nag-bring up niyan. Pero syempre, andyan si Tulpo para mag-credit grab. Ayan, no? Kinabukasan, credit grab agad. Huwag papahuli. Anyway, so anong update ngayon dyan? Anong update ngayon dito? Ito pong update. Nagsabi na po ating AFP chief ngayon dahil na-appoint siya. Na-approve na-approve yung appointment niya sa Commission on Appointments. AFP chief orders temporary suspension of sending military officers to China. Ayan na nga bang sinasabi. Buti naman ho. Buti po, maganda ho yan. Ayaw ho nating mag-groom ng mga Chinese spies na pupunta para sa ating bansa para magbigay ng mga impormasyon, no, tungkol sa national security. Di ba hindi natin alam? Sa US nga 2 Navy officials nila ang Navy officers ng US ang kinasuhan recently because of ganyan, espionage. Anyway, itong sabi ni Browner, General Browner. Following China Coast Guard's water cannon attack against Philippine vessels, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. has ordered the temporary suspension of sending officials to China for their studies. Buti naman. Mabuti ho yan. Tama lang ho na ganyan ang mangyari, mga kotsero. Browner revealed this during the deliberation of the Commission on Appointments for his appointment and 29 other officers. So, 29 silang na-appoint po ngayong araw na to. Sabi ni Browner,
After that incident last August 5, the blocking of our resupply ship and the water cannoning of our Coast Guard, I ordered the temporary stoppage of sending officers to China. Ayan, baka may mga magtatanong, bakit temporary? Ba't hindi pa natin putulin completely? Diba? Wala nang temporary, permanent na yan. Alam nyo, mga kutsero, ang gumagawa po ng ating foreign policy ay hindi po si General Browner. Hindi po si General Browner. Ang gumagawa po ng ating foreign policy ay si Presidente Bongbong Marcos. So at the end of the day, it will be the decision of the President kung magiging temporary to or permanent. But for now, dahil nga sa gulo na nagaganap sa gitna, sa sigalot na nagaganap sa gitna ng Pilipinas at ng China, stop muna. Stop! Stop muna, stop! Anyway, so yan na nga. At tapos, ito pa sabi. Browner is referring to August 5 incident in Ayungin Shoal, where Chinese Coast Guard vessels used water cannons against the Philippine supply boats supplying the BRP Sierra Madre. Alam naman na natin yung kwento niyan, mga kutsero. Actually, meron pa nga nagtatanggol pa rin sa China hanggang ngayon. Alam niyo sinasabi? Bakit daw tinatawag ng mga senador natin na teritoryo natin yung exclusive economic zone? Yan. Yun yung sinasabi nila. Tapos nagpakita pa ng mapa. No? Ang sabi, hanggang dito lang yung meron sa mapa, may mga color coded siya eh. Hanggang dito lang sa kulay na to yung ating territorial waters. Tapos yung paglampas mo dyan ay exclusive economic zone, 200 nautical miles. So paano naging teritoryo yan? Actually, mga kutsero, hindi po talaga natin teritoryo ang exclusive economic zone. Tama po yun. Tama po yun, mga kutsero. Hindi po natin teritoryo yan. Pero mga kutsero, meron din pa rin, even when it is not part of our territory, meron pa rin pong obligasyon ang ating estado na protektahan ang ating exclusive economic zone. By virtue of what? By virtue of the Philippine Constitution. Papakita ko sa inyo. Yan. Tapos dito tayo sa Article 12, mga kutsero. Ito po yung 1987 Constitution. Article 12. Ayan, Article 12, National Economy and Patrimony. Okay. So, mga kutsero, dito po sa National Economy and Patrimony, mababasa po natin lahat ng nakasulat sa batas or at least yung saligang batas. Lahat po ng batas tungkol sa kung ano yung pag-aari natin, ano yung tumutulong sa ating ekonomiya, etc., etc. Economy and Patrimony. So, ito na nga po. Okay. Punta tayo sa Section 2. Ayan, Section 2. Ayan. Sa Section 2 po, mga kutsero, makikita nyo po, ayan, ito. Yan po yung, ang tawag po dito ay yung Regalian Doctrine ng ating Constitution. Ano po yung Regalian Doctrine? Essentially, mga kutsero, meron pong doktrina ang batas na lahat ng nakikita mo ay pag-aari ng Estado. Yan. Yun po yun. So, syempre, hindi naman tayo komunista. So, dito, pwede mong pag-arian. Merong private ownership. Pero, essentially, lahat po ng nakikita mo sa isang bansa ay pag-aari ng Estado as long as it is not considered privately owned. So, all lands of public domain, waters, minerals, etc., etc. Kasama ba dito ang waters? Yes, kasama ang tubig. Dagat, ilog, sapa, swamp, lahat yan. Lahat ng natural resources, kasama yan. Isda, langis, lahat yan. Pati yung hangin. Pag-aari din ng Estado yan. Hangin, yung yung airspace. Pag-aari din ng Estado yan. Okay. So, yan yung sa unang parte, unang paragraph. Punta tayo sa second paragraph. Ito. Anong nakasulat sa second paragraph ng Section 2 ng Article 12 ng 1987 Constitution? The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial sea,
and exclusive economic zone and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Okay, ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin po mga kotsero, lahat po ng mababasa nyo dito sa taas, yan, lahat ng yan. Ito, lahat ng yan, lahat ng resources na makikita nyo, simula sa lupa hanggang sa dagat. Bakit? Kasi marine wealth eh. Marine wealth. Hindi lang po yan isda. Kasama po dyan langis. Lahat po ng kayamanan na makukuha na pwedeng maani sa katubigan ng Pilipinas. Mapailog, sapa, tawag dito, dagat, or even yung ating karagatan. Saan? Anong mga karagatan? Sa territorial waters ba? Sa archipelagic or sa internal waters lang ba? Or archipelagic waters? Oo. Territorial waters din ba kasama? Oo, territorial waters kasama. Ano pa? Exclusive economic zone. Wag ho natin lituhin ang taong bayan, mga kotsero. Wag ho tayong malilito. Responsibilidad po. Ano po ang dapat gawin ng estado? The state shall protect. Kailangan protektahan ng estado ang alin? Ang marine wealth. Ano ang marine wealth? Hindi lang to isda kasi meron akong narinig na argumento dati. Isda lang naman ang pinag-uusapan diyan. Hindi lang po ito isda. Kasama po yung langis. At ang West Philippine Sea po, mga kotsero, ay may trilyong bariles ng langis. Sa atin po yun, mga kotsero. Kaya po yan inaagaw ng China. Dahil tayo po ang may karapatan na minahin niyang langis na yan. Anyway. So, ayan na nga. Kasama yung langis. Saan? Sa archipelagic waters? Saan pa? Sa territorial waters? Saan pa? Pati sa exclusive economic zone. Kaya po importante na ipaglaban natin yung exclusive economic zone natin. Kaya po ginagamit ng mga senador yung salitang parte yan ng ating soberenya. Dahil meron tayong sovereign rights dyan. Ay, kasi ang hirap. Ba't kasi nagtataka talaga ba't kailangan ba talaga ipagtanggulan China dito? But anyway, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Malinaw naman yung constitution dyan. Okay, ngayon balikan natin to. Bakit mahalaga to? Itong ginawa ni General Browner sa pagsususpindi ng pagpapadala ng ating mga opisyal para mag-aral sa China. Kasi po mga kotsero, masisiguro po natin na hindi makokompromiso ang ating national security. Lalo na po na alam na po natin ngayon, sigurado na po tayo na ang China ay nagbabayad ng mga espiya. Bakit? Ginawa nga nila sa Amerika eh. Responsibilidad po ng ating estado na gawin ito. Trabaho ho nila yan. At wag ho silang pipigilan dahil trabaho ho nila yan. Actually, ito raw sabi ni General Browner, ito raw pong usapan na to, 2004 pa. Yan. AFPI's review of 2004 Philippine-China Defense Cooperation Agreement. So mukhang malalagay sa alanganin tong defense agreement na to. Kita ayusin natin. Yung medyo malaki ng konti. Yan. Ano sabi? The Armed Forces of the Philippines is considering the review of the country's military engagement with the Chinese government amid increasing tensions in parts of the West Philippine Sea. Ayan, bakit daw pinapayagan yung ating mga opisyal na mag-aral sa China?
Kasi nga meron tayo nitong Defense Cooperation Agreement. 2004 pa po yan. At ang pwede lang pong mag-cancel niyan ay no other than the President of the Philippines. He clarified that it was an exchange program designed to foster stronger military relations between the two countries. Kaso nga lang, tinatraidor tayo ng China. That is why we are allowed to send officers to China to study and vice versa. They are sent here because we find value in sending our officers abroad, not just to China, but in fact, to so many countries in order for them to train, to so many countries in order for them to train and bring back the knowledge, etc., etc. So, wala. Tigil ngayon to lahat. Buti naman. Alam nyo mga kotsero, ako, goods yan mga kotsero, para sa akin. Goods yan. Walang masama dyan. Alam nyo, it's about time mga kotsero, na we do something. Panahon na ho na we do something. Bakit? Kasi sinubukan na ho natin maging antagonistic nung panahon ni Panot Aquino. Antagonistic tayo, galit na galit, inaaway, dinimanda sa world stage. Ayan. Sinubukan natin manligaw, wala pa rin. Siyempre, wala kang makukuha pag antagonistic ka, di ba? Sinubukan mo na nga manligaw 6 na taon niligawan ng China, wala pa rin nangyari. Ngayon, kailangan na talaga natin gumawa ng something drastic. We need to do something drastic. Kaya mga kotsero, maganda ho itong development na to sa ating at least with China. We're forging stronger relationships with our true partners. Yung mga totoong kasama talaga natin, sila Japan, si South Korea, si Australia, si US, etc., etc. And we are severing ties, at least sa military, with the country that keeps on doing bad things to us. Ang mga nagtatanggol na lang naman yan yung mga, well, again, hindi natin sila masisi because of loyalties, di ba? Political loyalties. Hindi rin natin masisisi yun. Lahat naman tayo may ganun eh. Ako rin may ganun din naman ako. So let's not hold it against them. Pero it doesn't necessarily mean that they're right. Number one, doesn't necessarily mean that they're right. Number two, it doesn't necessarily mean that we are wrong. Ganun din naman yun. It goes both ways. So, palakpak po sa ating mga AFP. Maraming pong salamat sa serbisyo na ibinibigay nyo po sa ating bansa. Kokonting tao lamang ang makakagawa ng nagagawa nyo. At nagpapasalamat kami sa araw-araw na sakripisyo na inyong ibinibigay para nakatulog kaming mga Pilipino ng mahimbing. Kayo po ang tunay na kalasag ng ating bansa. At maraming pong salamat sa inyong serbisyo sa ating pong AFP. Maraming pong salamat. Okay, so hanggang dito na lang po muna tayo mga kotsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And please don't forget to follow our Facebook page as well. God bless all of you and see you in our next live stream. Bye everyone. See you.